Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyo sa umagang ito na binigay mo po sa amin. Lord, patuloy mo po kaming turuan sa lahat po ng mga pag-aaral namin na ginagawa namin sa araw-araw. Salamat po, Lord, na sa bawat pagtuturo mo po sa amin, magkakaroon po kami ng mga realizations, ng mga pagbabago sa buhay namin. And Father, sa pag-aaralan po namin ngayon, salamat po Panginoon na ipapaintindi po sa amin na lahat po nangyayari sa buhay po namin hindi po ito aksidente na meron po kayong plano, Lord, na ang mga nangyayari po sa buhay namin, hindi lang po siya basta-basta nangyayari sa amin, kundi meron po kayong purpose sa bawat nangyayari po sa buhay namin. Whether dinidefine man namin ito as mabuti or masama, may plano ka po. Marami pong salamat sa inyo, Panginoon, dahil hindi po kayo nagbabago na Diyos. Patuloy po kayo na kumikilos sa buhay namin. Ramdaman po namin or hindi, nakikita man po namin or hindi. Patuloy po ang kamay nyo, Panginoon. Patuloy po ang kamay nyo sa paggabay sa amin. Ang grasya nyo po, Panginoon, na kumakalinga po sa amin. Marami pong salamat sa inyo, Panginoon, sa lahat ng ito. Mapapurihan ka po at madakila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, yun po. So, dito po tayo ngayon sa Numbers 33. And ang atin pong pamagat is Diyos sa ating paglalakbay, bawat hakbang may patnubay. So, may tanong po ako sa ating lahat. Napaisip na po ba kayo kung bakit parang ang dami na kailangan nating pagdaanan sa ating buhay? Yung parang paikot-ikot lang po tayo, paulit-ulit, and kadalasan, no, mabigat. May mga pagkakataon po ba na parang nasa disyerto po kayo, yung mainit na nakakapagod, parang walang kasiguraduhan. Pero bakit nga po ba? Ano po bang meron at parang kailangan natin na maghirap? So ngayon pong umaga, papag-usapan po natin yung mga bilang 33, and ito po ay listahan ng mga lugar kung saan nagkampo ang mga Israelita habang papunta po sila sa lupang pangako. Sa una pong tingin parang boring, pero kung iisipin po natin, bawat stopover po nila may purpose. And sa buhay po natin ngayon, may mga itinuturo po ang Diyos sa lahat ng pinapagdaanan po natin. So, basahin po natin ang buong chapter ng Numbers 33 at habang binabasa po natin, isipin po natin kung ano po kaya yung gustong ipaalala sa atin ng Lord sa pamamagitan po ng mga lugar na pinagdaanan po nila. Okay, please bear with me po. Try ko pong i-share ang screen ko. Ayun. So, hindi po pwedeng mag-share ng screen. Pasensya na po kayo kasi first time ko na mag-live as in live talaga. So, maki-open na lang po kayo sa mga Bible nyo po. Ang ating pong chapter ay Numbers 33. So, simulan na po nating basahin. Verse 1, ito ang mga yugto ng paglalakbay ng Israel mula sa Ehipto ayon sa kani-kanilang pangkat sa pangunguna ni na Moises at Aaron. Ayon sa utos ni Yahweh, itinala ni Moises ang bawat yugto ng kanilang paglalakbay buhat sa simula. Umalis ang mga Israelita sa Rameses ng ika-15 araw ng unang buwan, kinabukasan ng Paskwa. Taas noo silang umalis ng Ehipto, kitang-kita ng mga Ehipsyo habang ang mga ito'y abalang-abala sa paglilibing sa kanilang mga panganay na pinatay ni Yahweh. Ipinakita ni Yahweh na siya'y makapangyarihan kaysa mga Diyos ng Ehipto.
Verse 5, mula sa Ramesses nagkampo sila sa Sukot. Mula sa Sukot nagkampo sila sa Etam, sa may gilid ng ilang. Mula sa Etam nagbalik sila sa Pai Hahirot, silangan ng Baal Zephon, at nagkampo sa tapat ng Migdol. Pagalis nila ng Pai Hahirot, tumawid sila ng dagat at nagtuloy sila sa ilang. 3 araw silang naglalakbay sa ilang ng Etam, saka nagkampo sa Mara. Mula sa Mara, nagtuloy sila sa Elim. Nakakita sila roon ng 12 bukal at 70 puno ng palmera at nagkampo sila roon. Mula sa Elim, nagkampo sila sa baybayin ng Dagat na Pula. Mula sa Dagat na Pula, nagkampo sila sa ilang ng Sin. Mula sa ilang ng Sin, nagkampo sila sa Dofka. Mula sa Dofka, nagtuloy sila sa Alus. Mula sa Alus, nagkampo sila sa Rephidim, isang lugar na walang maiinom na tubig. Nandyan pa po ba kayo? Puro lugar po to. Dito na po tayo sa verse 15. Mula sa Rephidim hanggang sa bundok ng Hor, sila ay nagkampo sa mga sumusunod na lugar. Ilang ng Sinai, Kibrot Hatava, Hazarot Ritma, Rimon Fares, Libna, Risa, Silata, bundok ng Sefer, Harada, Makelot, Tahat, Tare, Mitka, Asmona, Moserot, Beneyakan, Horhagidgad, Jotbata, Abrona, Ezyon Geber, ilang ng Zin na tinatawag na Kades, at sa bundok ng Hor na nasa may hangganan ng lupain ng Edom. Verse 38, sa utos ni Yahweh, ang paring si Aaron ay umakyat sa bundok ng Hor. Namatay siya roon sa gulang na 123 taon. Nooy unang araw ng ika-5 buwan, ika-40 taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Nabalitaan ng hari ng Arad na nanirahan sa timog ng Kanaan ang pagdating ng mga Israelita sa bundok ng Hor. Verse 41, mula naman sa bundok ng Hor hanggang sa kapatagan ng Moab, ang mga Israelita ay nagkampo sa mga sumusunod na lugar: Zalmona, Punon, Obot, Iye Abarim na sakop ng Moab, Dibon Gad, Almon Diblat, Taim, kabundukan ng Abarim, malapit sa bundok ng Nebo at sa kapatagan ng Moab, sa kabila ng Hordan at katapat ng Jericho sa pagitan ng Bet Jesimon at Abel Sitim. Nang sila'y nasa kapatagan ng Moab, sinabi ni Yahweh kay Moises, nasa verse 51 na po tayo, ganito ang sabihin mo sa mga Israelita, pagkatawid ninyo ng Hordan papuntang Kanaan, palayasin ninyo ang mga naninirahan doon, durugin ninyo ang kanilang mga ribultong bato at imaheng metal. Gabain din ninyo ang mga sambahan nila sa burol. Sakupin ninyo ang lupaing iyon at doon kayo tumira, sapagkat ibinibigay ko sa inyo ang lupaing iyon. Hatiin ninyo ang lupain sa bawat lipi at ang paghati ay ibabatay sa laki ng lipi. Sa malaking lipi, malaking parte, sa maliit ay maliit din. Ang pabibigay ng kanya-kanyang bahagi ay dadaanin sa palabunutan. Ngunit kung hindi ninyo palalayasin, ito po yung binanggit ni Pastor Lito nung Sunday, no? Yung sinabi niya po na kung bakit hanggang ngayon problema ang Israelites, kung bakit sila ginigera, kasi ito po yung dahilan. Winarningan na po sila ng Panginoon. Ngunit kung hindi ninyo palalayasin ang mga nakatira doon, ang matitira ay magiging parang tinik sa inyong lalamunan at puwing sa inyong mga mata. Balang araw sila ang gugulo sa inyo. Kapag nangyari ito sa inyo ko ipalalasap ang parusang gagawin ko sana sa kanila. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita. So, habang iniisip po natin yung chapter na to, may mga 3 bagay po akong gustong i-share sa atin na sana po makatulong po sa atin habang nagre-reflect po tayo. So, number 1 po ay, bakit po disyerto? So, napansin po natin na ang daming lugar na nabanggit na parang wala namang dating sa atin. Syempre, hindi natin kilala yung lugar, no? So,
mga sinabi na lugar na Sukot, Mara, Refidim, no? Pero kung babalikan po natin yung mga nakaraang mga isinare po sa atin, makikita po natin na parang ginawa ng Lord na school ang disyerto. Doon niya tinuruan ng mga Israelita na magtiwala, maghintay at sumunod. Sa kagitna ng kakulangan, doon nila nakita yung kabutihan ng Lord. No? Nung wala po silang makain, no? Nagpadala po ang Panginoon ng manna from heaven, bumagsak mula sa langit. Nung nauuhaw sila, yung tubig mula sa bato. No? And dahil po mainit sa disyerto, meron po na sumusunod sa kanila na haligi ng ulap. And then sa gabi, dahil malamig sa disyerto, may sumusunod sa kanila na haligi ng apoy. So, hindi sila iniiwan ng Panginoon. So, kayo po, nasa disyerto po ba kayo ngayon? Nasa isang sitwasyon po ba kayo na parang nasa isang sitwasyon po ba kayo na parang ang hirap intindihin? Pero baka dyan po sa sitwasyon nyo, kung nasaan kayo ngayon, gustong ipakita ng Lord baka gusto pong ipakita ng Lord sa inyo kung gaano po siya katapat sa kabila ng mga nakikita po natin na pagkukulang, sa kabila ng mga nakikita po natin na paghihirap. Baka po dyan sa sitwasyon na yan na gusto pong ipaintindi po sa atin ng Panginoon na siya ay tapat sa kabila ng lahat ng ito. So number 2 po, bakit hindi po agad sila nagpunta sa lupang pangako? Kasi kung tutuusin, mabilis lang po sana yung biyahe nila mula sa Ehipto papuntang Kanaan. Pero bakit po inabot ng 40 years? So simple lang po yan, no? Kasi hindi pa po handa yung puso nila. Pinili po nila na sumuway, magreklamo, bumalik. Yung gusto po nila na bumalik po, no, sa dati nilang gawin doon sa Ehipto. So, kaya ginamit po ng Lord yung bawat stopover para hubugin po sila. So, ganun din po sa atin ang Diyos. Minsan gusto po natin ng shortcut. Gusto po natin na makamit po agad natin yung alam natin na ipinangako naman ng Lord sa atin. Pero, ang tanong po is, yun po ba talaga? Or kung minsan gusto kagad natin makamit yung, sorry po, minsan gusto kagad natin makamit yung mga dreams natin. Pero ang tanong is, yan ba talaga yung plano ng Lord sa atin? Or kung hinihintay po natin yung talagang plano ng Lord sa buhay natin, minsan nagmamadali po tayo para makarating doon. Pero ang tanong po is, ready po ba tayo? Sa bawat stopover sa buhay po natin, kahit mahirap, bahagi po yan ng paghahanda sa atin ng Lord para sa mas malaking plano po niya sa buhay po natin. And pangatlo po, ano po ba yung dapat nating bitawan? So, sa bawat stopover po ng mga Israelita, may mga bagay po silang iniwan. Iniwan po nila yung takot, iniwan po nila yung maling pananampalataya, yung mga Diyos-Diyosan, no po. And sa huli, dinala po sila ng Lord sa bagong simula. So sa atin po ngayon, ano po yung kailangan nating bitawan para makapagpatuloy po tayo towards dun sa plano ng Lord sa buhay natin? Kasi baka po kaya hindi tayo makaalis-alis sa sitwasyon natin kasi hindi po natin matutunan yung lesson na gusto ng Lord na matutunan po natin. Pwedeng takot po yan, or kaya galit, or kaya meron po tayong mga bagay na bit-bit natin na hindi natin kayang iwanan, hindi natin kayang bitawan, pero yun pala, yun yung humahadlang sa atin para mas mapalapit po tayo sa Panginoon. So, eto pong Numbers 33, hindi lang po to listahan ng mga lugar. Paalala din po ito sa atin na sa bawat pangyayari po sa buhay natin, mabuti man po to or pangit sa definition po natin, may layunin po ang Panginoon. Hindi po aksidente ang mga sitwasyon po natin na kinakaharap po natin ngayon. Hindi po yan aksidente. Kahit man po gaano kahirap yan.
So, last ko pong tanong is, naniniwala po ba kayo na kumikilos po ang Lord kahit po sa gitna ng disyerto or sa gitna po ng kahirapan na pinapagdaanan niyo po ngayon? Tiwala. Ano po? Lubos na tiwala. Ito po yung nire-require sa atin ng Lord. Kasi sa bawat hagbang po natin, kasama po natin ng Lord. And tandaan po natin na hindi po niya tayo iiwan. So manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa inyo sa patuloy po na pagtuturo mo po sa amin. Salamat po Panginoon na um, sa patuloy po niyo na pagpapaintindi sa amin na yung bawat dinadaanan po namin, kailangan po namin pagdaanan dahil meron po kayong gusto sa aming ituro. Salamat po Panginoon na marirealize po namin yung mga lesson na kailangan po naming matutunan, or kung meron man po kami, or kung sa sitwasyon po namin ngayon ay meron man po kaming kailangan na bitawan. Salamat po Panginoon na bibigyan mo po kami ng courage para po bitawan ito Panginoon. Salamat po sa inyo Panginoon dahil hindi po kayo nagbabago na Diyos. Kung ano po kayo kahapon, ganun po kayo ngayon, and ganun rin po kayo bukas. Salamat po Panginoon sa patuloy po na grasya na ibinibigay niyo po sa amin. And marami po sa inyo salamat. Lord, sa buong maghapon na ito, dinadalangin ko po sa inyo ang mga kapatid ko po na nakikinig sa araw na ito. Salamat po and sa mga makikinig pa po. Salamat po Panginoon na patuloy mo po na kakausapin kaming lahat. Patuloy po Lord na yung message mo po para sa amin ay kakausap po sa puso namin, and salamat po sa inyo na maiintindihan po namin ng mabuting mabuti kung ano po yung lesson mo po para sa bawat isa sa amin. And we just bless your name Lord. Kayo po ang mapagpala sa buong araw na ito. Marami po sa inyong salamat. Pinapagkatiwala po namin sa inyo ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun. So marami pong salamat sa pagsama niyo po sa akin sa araw na ito. And sana po sa disyerto na kinakaharap niyo po ngayon, maisip po natin na stop over lang po yan. Po. Manampalataya po tayo na kahit hindi po nakikita ang kamay ng Diyos, kumikilos po siya. So magtiwala po tayo sa puso ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Amen.